Ayan, kamusta na mga kalay? Ito muli ang Apo Adman ng Lunting Agama, Natural Divine Arts and Healing dito sa Templong Hantuan. So, katulad nga sabi ko kahapon, no? Kahapon ay dumating si Miss Camille ng Katutugot Lokal at tayo kanyang binigyan ng mga regalo na ating sinadya sa kanya. Ito yung tapay or rice wine, no? Galing Bonto. Tapos, meron din tayong bagani or basi, alak mula sa sugarcane, at ang panghuli ay lambanog mula sa Quezon. So, ito yung mga alak na tingin ko ay katutubo sa atin na pinagpaguran o pawis ng ating mga ninuno, no? Kung mapapansin nyo, ang ating mga ninuno, trabaho ng ating mga ninuno, kung hindi sila mangingisda, sila ay magsasaka. And don't you, alam nyo ba, na ang mga alak na ito, no, ito ay fermented. So, meron silang mga health benefit. Of course, alam natin, pag nasobrahan kayo sa alak, ay masisira ang inyong atay at nagkukos ng iba't ibang karamdaman. Pero, paano ba talaga uminom tayo? Diba? Pag tubig, uminom tayo isang baso, quench na ang ating thirst. Kaya nga lang kasi, yung modern na tao, tayong mga modernong tao, ako hindi po ako nanginginom, no? So usually, pag umiinom sila, galon-galon, talagang ilang case ng beer ang kanilang mauubos o ilang bote ng alak, no, na nauubos natin. Sa pag-inom ng tubig, it is recommended na mag-consume tayo ng 2 liters sa loob ng isang araw. Ito yung suggested na normal drinking habit natin. Pero sa isang manginginom ng alak, pag inom nila ng alak, minsan more than 2 liters yung ating nakukonsume. But anyway, this is not about drinking, anong iba pang mga health benefits niya or yung behavior natin, no? Pero bakit nga ba ang ating mga ninuno ay naggawa ng alak? Actually, this is the way how they preserve yung mga produkto na kanilang pinagpaguran. So, since 2000 BC, no, or 2025 BC, ang unang mga ninuno natin ay nagtanim ng palay na makikita natin sa Banawe, Ifugao at Cordillera regions, no. So napakatanda na ng ating bigas or palayan dito sa atin na sana ay ma-preserve natin. And mapapansin natin ang mga katutubo nating Ifugao sa tuwing may gathering sila or mga igorot, no, tuwing may gathering sila ay automatic merong rice wine, no. Katulad ng pagbisita natin sa kanila Kamameto, no, inoferan tayo ng rice wine ng tapay, no. Gayun din naman ang mga kapatid nating Ilocano na meron silang basi, no? Yung basi is gawa naman sa rice wine. At mga Tagalog, lalo na taga Quezon, ay meron tayong lambanog. At sa Bisaya ay tuba naman, nagaling sa nyog. So, ano ba ang benefit nito? So, usually, gusto kong pag-usapan natin dito is yung medicinal properties ng mga ito. Paano ba natin ginagamit ang mga alak nito sa panggagamutan? So, usually, tayong mga Pilipino ay meron tayong hilot. Ito yung ating traditional medicine. At sa proseso ng panghihilot, no, ay kailangan muna ng diagnostic. Ito yung pagtatawas. Titingnan natin kung ano ang sanhi ng karamdaman ng tao. So sa pamagitan ng tawas, makikita natin kung ikaw ba ay may spiritual or physical ailment. Ngayon, kung ikaw ay may physical ailment, ang susunod natin dito is paglilinis na. So sa paglilinis or cleansing method, no, maraming pamamaraan yan. Katulad ng pagpupunas, ano pa ba? Pagpupunas, babad, langgas, buhos, maghihilot ka, magsusuho. So, ang intention ng paglilinis ay tanggalin ang mga dumi-dumi para hindi mag-cause ng infection or iba pa malalang sakit. No? And kadalasan, paano natin ipapasok itong alak na to? No? So, kadalasan, nung unang panahon, no, pagka, kunyari, nasugatan ka, no, kailangan linisin natin muna yung sugat. Bubuhusan natin siya ng tubig at kadalasan para matanggal ang bakterya, yes, ngayon, linalagyan natin siya ng betadine solution, no? Dati ako sinada. Pero
bago pa i-introduce ang mga ito, is ginagamitan natin siya ng alcohol mula sa alak, no? Para ma-disinfect, mapatay ang mga bacteria and viruses. Ganun din, pag may sugat, halimbawa sa labanan, naalala ko, no, bukod sa disinfection, gumagamit sila nitong lambanog is para, pang-alis, pantanggal ng, what do you call this, tanggal ng anesthetic, no, para hindi niya maramdaman ang sakit. At ibinubuhos niya yon para ma-disinfect ng tao. So, ito yung pamamalakhan ng alak, kung paano siya nakakagaling o nakakatulong sa atin. And then, at the same time, pag ikaw ay tinatrangkas at nilalagnat, di ba, pinupunasan natin siya, ang tao, ang ating pasyente. So, ang pamamalakhan is, ngayon, gumagawa ng saline solution. Ito yung paghahalo ng asin sa tubig, at minsan nilalagyan ng sabon, o di kaya ay rubbing alcohol. Pero nung unang panahon na walang alcohol, nilalagyan nila ng suka. At tsaka nila pinapain sa mga singit-singit. Sa liig, sa likod ng tenga, dito sa kilkili, dito, sa singit, at tsaka dun sa likod ng tuhod, hanggang talampakan. Ang reason is para sumingaw yung init, no? Pagpapasingaw ng init, no? So, ito yung mga bahagi ng physical na panggagamot ng alak. Pero, bukod sa alak, no? Since itong alak na to ay fermented, katulad ng basi, ng tapay, at saka itong lambanog, puno sila ng mga microorganism, maliliit na organism, or good bacteria, na kung saan it is good for gut health. So, maaari natin siyang inumin sa bibig, no? Inililinis niya yung mga tubo-tubo na daluyan ng mga pagkain and everything para yung sikmura natin is mas lalong magkaroon ng lakas at mahiwalay niya ang mga nutrients mula sa pagkain at ilagay sa mga proper organs. So, bukod pa dyan is maaari din natin siyang gamitin pang labatiba, no? Para panlinis ng gut health natin sa puwet natin sa almoranas, no? Ito ay mga physical na panggagamutan na gamit ng alak na to. Pero hindi ko nirekomenda na uminom kayo ng alak na mas higit pa sa isang baso, no? Dahil kasi ang isang baso is nakakalasin, especially for me. Pero bukod dito, ano pa ang gamit ng alak? Diba? Ting kasiyahan, ting pesta ng pagdiriwang is naglalagay tayo naghahanda tayo, hindi lamang pagkain, kundi pati ng alak. Dahil kasi ang alak, ito ay parang sign of pagiging kapwa, no? Nagkikipag-ugnayan tayo sa ating kapwa. Ito yung spirit of kapwa, no? Kadalasan, nagkakaroon din tayo ng lakas ng loob na magpakilala sa isang mga tao at nakakabuo tayo ng kaibigan, bagong kaibigan. And at the same time, pinalalakas niya ang ating kalooban upang mailabas natin kung ano man ang nasa puso natin sa isipan. At dahil doon, gumagaan ang ating pakiramdam. So, ang alak ay isang gamot para din sa kaluluwa. Kaya nga dito sa Lumpiang Agama, sa Templong Angkan, ay meron kami tinatawag na Tagay Ritual, pero nakita ko sa lalawigan ng Quezon, ay meron silang tinatawag na Tagayan Ritual, na kung saan ay isang buong komunidad na nagkakasiyahan, nagkakaroon ng sayawan, kantahan, at tagayan. So, sana huwag niyo pong masamain kung meron tayong mga alak dito dahil gagamitin natin to sa ating Tagay Ritual, isang psycho-emotional therapy at na ikakandak lagi dito sa Lumpiang Agama sa Templong Angkan upang gamutin ang ating kaluluwa. Sana nagustuhan niyo po ang ating video ngayon. Bigyan niyo po ako ng thumbs up, i-share ang video nito at kung hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe. So maraming salamat. Mayari na. Pag-asatin. Paalam.